At Santo, kanina nga pinag-uusapan natin kung gaano ka-inspiring yung mga estudyante, mga kabataan na tumutulong in their own little ways para nga sa mga affected areas, para sa mga naging biktima ng Bagyong Yolanda. So ngayong umaga, makakasama natin yung isang school, isang private school na tumutulong dyan talaga mismo. So yan po yung Diliman Preparatory School. At kasama po natin ngayon si Senator Nicky Cositeng, ang President CEO ng Diliman Preparatory School. Magandang umaga and welcome, Senator, sa Good Morning, Boss. Good morning at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ma'am, siguro first off, kasi meron kaming nakita na Facebook post niyo daw ang isang Bible verse at sinasabi dito na do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Ito ba po yung, kumbaga, isang verse na nagtulak sa inyo na para tumulong nga po? Ang initiative po na ito ay nanggaling din sa ating mga kabataan, sa mga estudyante ng Diliman Prep School. Dahil nung nagkaroon na nga nitong Bagyong Yolanda, at alam din nila kung gaano katindi yun. Dito tayo sa Metro Manila, hindi tayo gaano kaapektado. Pero makikita nyo yung pakikidalamhati ng mga bata, sila mismo nag-i-empake ng mga items. At hindi lamang minsan, ito po ay ongoing up to the end of January. Wow, okay. Yes, kasi yung iba, naglilikom pa. At saka hindi lang po noodles o sardinas, hindi lamang yon. Dahil yung mga tinamaan at naging biktima nito, syempre, hindi lahat po sila ay mahirap, hindi naman ganun no? Kailangan din nila ng yung dating nakasanayan din nila. Halimbawa na lang, pulbos, or tissue paper, ketchup, mga kaldero, plato, baso, tasa, lahat yan Right. So, it's not just enough to give sardines, at saka noodles. Hindi mo pwedeng purgahin lang sila ng ganyan. How about toys? Di ba? May stuffed toys. May hahawakan lang yung mga bata under these conditions. Meron po ang Diliman Prep School na 3 malalaking kahon ng mga laruan ng mga stuffed toys. Kasi nakaka-uplift din yun no? So, I think, maski na pabango, maski na cologne, medyas, sapatos, di ba? So, and the people that we are going to give them to, hindi naman lahat sila, hindi nakatikim ng ganyang mga bagay sa buhay nila. Right. Nabanggit niyo, ma'am, kanina, initiative din to ng mga kabataan. Can you explain po ito? Did they inspire you? Or paano po ba ito nag-umpisa para sa Diliman Prep School? Well, syempre, nung nagkaroon na nga, may bagyo na nga, pinag-usapan na kung paano tayo makakatulong. So sa kanilang sarili, mga parents, sila mismo nagdadala according to what they can afford, according to anong maluwag sa kanila. Right. Ganun naman talaga ang spirit of cooperation and volunteerism. Hindi lang sila physically makapunta ron dahil may klase, pero yung pakiramdam nila, ramdam na ramdam mo rin, kung gaano katindihan. Kaya nananawagan po kami sa mga alumni, sa mga magulang, kung maaari, dali nila yung mga gamit nila. Sa darating na Sunday, it's the 4th Nicky Cositeng Swimming Championship. It's going to be held sa Rizal Memorial Swimming Pool. At inaasahan natin na yung mga dun sa bandaron, yung mga magulang ng mga swimmers, kamag-anak ng mga swimmers, at yung mga swimmers mismo, coaches, trainers, magdadala din po sila ng relief goods doon galing sa Diliman Prep School at Philippine Swim League. Nang sa ganon, sila rin ay makibahagi dito sa pagtutulungan na ito. Ma'am, could you tell us more about the programs that Diliman Prep School has for kumbaga yung mga relief operations nga po, and how the students are involved in this activity, in the activities that you have po? Hindi lamang students, mga stockholders, members of the board of directors, faculty members and staff, mga officers, Halimbawa, we decided na yung 200,000 pesos na gagastusin para sa Christmas party. Alright. Hindi na gagastusin yon. Yung kabuuan ng 200,000 na yon ay idodonate natin. Kaya, ibig sabihin, kasi I just like to put things in perspective. Tayo dito sa mga lugar na hindi nasalanta, hindi naman din pwede na hindi na tayo gagalaw or kikilos para dun sa benepisyo ng mga nandirito. Halimbawa, naisip-isip ko lang, kung lahat ay hindi na magki-Christmas party, hindi na magba-birthday party, ano pong mangyayari sa mga caterers? Na meron mga waiters yan, may dishwashers yan, may empleyado, may driver. Diba? So, ano mangyayari sa mga negosyo nila? So, tayo dito, na hindi nasalanta, kailangan we have to keep that engine
of the economy going Alright. and running. So that yung mga taong yon ay maaari din tumulong sa mga nasalanta. Halimbawa, meron akong isang grupo ng mga kaibigan na meron silang excursion sa isang resort sa Antipolo. Hindi na raw nila itutuloy. Sabi ko, kung lahat ng mga nando sa resort, napupunta sana sa resort, iba't ibang lugar, sa Bataan, sa Laguna, sa Rizal, sa Zambales, kung hindi na sila magpapatronize ng mga lugar na yon, paano naman yung mga workers na nandun? Industries Paano yung mga negosyante na yon? Di ba? You cannot stop everything because may mga nasalanta. We all want to help. And the only way we can help is if we're earning something. So that we can, in turn, help those who are not able to help themselves temporarily. No? Sa ganyang katindi ng distraction, so much money will be poured in by government and the private sector into those places. How much steel bars, plywood, form lumber, how much cement are you going to need to rehabilitate the entire area? So, wherever there is a sakuna, kung saan man merong ganitong katindi na inconceivable type of damage, you can just imagine the billions that are going to be poured into that area. Right. Kikita rin sila. Yung mga suppliers, mga hardware, mga kung ano man yung mga construction materials, yung mga heavy equipment, kikita rin sila. Bigyan natin lahat ng pagkakataon na doon sa rehab, na kumita sila para makatulong sila. Di ba? Ang daming mga kontratista dyan sa Leyte. Siguro yung heavy equipment nila, kalahati, nasira na. Paano sila makakatulong kung wasak din yung kanilang kabuhayan? Right. So all these things have to turn, and turn fast. Di ba? Talking about this Senator, isa rin doon sa mga pinag-uusapan is na parang hindi naman pwedeng patuloy-tuloy yung relief, no? Or Yes, hindi pwedeng correct. maging dependent no, sa Opo. relief yung mga naging biktima. Anong tingin niyo rito, Senator? Maybe paano nga ba ibabalik sa normal, no? Parang paano nga ba sila gawing independent ulit or hindi na dependent sa Kasi relief? in phases yan eh. Yung relief, kailangan nilang pagkain ngayon. Kailangan ng kumot, unan. Kailangan nila itong mga gamit ngayon, mga damit, no? Mga paglulutuan, paghuhugasan man lang ng mga plato o kaya mga kaldero, kailangan nila yung pagkain ngayon. Tubig, kailangan ngayon. Pero dapat meron din tayong pag-iisip tungkol sa 5 years, 10 years, 15 years from now. Those communities were built over what? Hundreds of years. Yes. Di ba? Hindi naman instant na ganun lang yun eh. Parang mushrooms. So, nasira yan over a period of a few hours, a few days. So, itong pagbabalik nila sa hindi lamang normal, kung hindi pa paano natin ibabalik sila dun sa estado na natamasa na nila, na enjoy na nila, na magaganda na yung kabuhayan nila. Tandaan natin na merong mga sektor dyan na bago dumating ang bagyo, wala rin sila makain eh. Bago dumating ang bagyo, unemployed din sila eh. No? So it is not only because of the bagyo that they need the care, they need concern, they need the means, no, to bring them up as far as their standard of living is concerned. Hindi lang ganun yan. Kaya importante ngayon, tigilan na muna natin yung sisihan. Sasabihin nila, si ganitong politiko, bakit nandun? Si ganitong politiko, nagpakita ron. Bakit hindi? Tao. Yung politiko na yan, gusto rin makatulong. Sabi nila, ba't dinalagay yung pangalan? Diliman Prep School, may pangalan. A lot of these things, may dinalagyan ng pangalan for accountability. Tingnan nyo yung mga networks. ABS-CBN, Channel 4, Channel 5, Channel 7, GMA, lahat yan. Lagi sinasabi, di ba, may kapamilya, merong kapuso, may kabalikat, may kung kasama, kung lahat, di ba? Kasi gusto nila na malaman naman nung tumatanggap na sila naman din ang nagdala nun eh. So, wag na natin pansinin yun. That's very petty. Right. Kabuhayan, buhay, mga bangkay, nagkalat sa kalsada. Does it matter kung may tatak ng politiko yung kabaong na yun? Doesn't matter anymore. Wag na natin pansinin yun. Ngayon, kailangan ng tarpaulin, may masilungan man lang, di ba? Does it matter kung mukha nung politiko ang nandun o mukha nung or produkto na nakapaskil dun sa o naka-imprenta dun sa tarpaulin? Doesn't matter anymore. Di ba? Parang war zone na yan. Kaya lubayan na natin yung sabi nila, bakit wala si ganito doon? Bakit ganito? Ngayon lang nagpunta ang Pangulo, ganito. Alam mo yung Pangulo, inaasikaso niya, Batanes hanggang Tawi-Tawi eh.
Kung tutuusin di ba? The fact na pupunta siya doon, no? To focus on one area. To focus in that area, ang laking bagay na mawalan sa buong bansa. Di ba? So, ang gawin natin, kung anong kaya natin gawin, gawin na lang natin. We have all the regions of the country, hindi naman lahat nasalanta. In certain regions, hindi naman buong rehiyon. So, tayo na hindi nasalanta, let's do double time. Kumita tayo na mas malaki dito sa lugar na hindi tayo nasalanta. Let's do our own businesses. Let's get our things going, di ba? Para kung ano man ang hindi nila magawa, tayo magpupuno. So the economy of the country, yung isang buo na yon, hindi ganun ka-atras. Hindi ganun katindi yung pag-atras natin. Because those who have the capacity to move forward, let those engines start churning. Let those people start going about their daily businesses. Di ba? Kung trabaho mo resort, kung trabaho mo tagagawa ng field trip, kung trabaho mo gumagawa ng kung ano man ang ginagawa niyo pagkain, no? Gumagawa ng mga damit, tuloy niyo yun. At double time pa tayo. Para yung man hours na nawawala doon, hindi lamang dahil nasalanta sila, pero yung binubuhos natin na man hours para tulungan sila, ay makompensate. Alright, Mama, alam mo, napakaganda ng inyong mensahe na ipinahatid sa atin ngayong umaga. Talagang, kumbaga, why are we so negative about everything? Kumbaga, hindi natin alam yung pinagdadaanan nga ng mga tao doon. There are other things that we could focus on more aside from all the And negative. nobody asked for it. Yes. Ang bansang Amerika na napakayaman na bansa, tingnan mo yung mga biktima ng Katrina. Hanggang ngayon, biktima pa rin. Right. Di ba? Hindi naman lang tayo Kaya kung minsan nalulungkot nga ako, yung mga foreign networks sinasabi, oh, how many days already and nothing's being done, etc., etc. How many years have passed? The people that were affected by Katrina have not all been rehabilitated. You know, a lot of the people there, the Black Americans, di ba? Up to now, they're still suffering. And it's not only because of the bagyo, it's not only because of the dikes that were breached, etc. No. Because there are many other things to attend to. But the finger pointing, the blaming, why are the Filipino officials not here, not there? Hey, wait a minute. Look at your own country. Di ba? Salamat na tumutulong ang buong mundo. Salamat. At sana naman, yung ating mga mamamayan, wag naman natin nakawin yung mga binibigay sa atin. Ibigay nyo na sa tao, mas kailangan nila yan kaysa sa atin. Diba? Alright. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat, sa inyong panahon ngayong umaga. Walang mangyayari dun sa finger pointing, blaming and blaming. And you know, international media all of this blaming. My God, isla yung mga tinamaan. Right. Di ba? Ano ba yan? Anong gusto nilang pakita? Na pwede sila magdala ng kanilang weapons carrier dito? Freighters na papuntahin dito, di ba? So parang gumanda sila, kailangan pakita nila, bulok tayo. Ay, teka muna, huwag na natin balikan yung kasaysayan, yung pinakamatinding maraming namatay nung Philippine-American War. Nasa Samar and Leyte rin. Di ba? Alright. Thank you so much, Senator Nikki Cosenteng mula sa Diliman Preparatory School. Salamat po sa lahat ng mga tumulong, mga magulang at lahat ng mga alumni, lahat po ng supporters. Pagpatuloy po natin yan. Salamat po.